Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topic, Season 7. episode 63. And today is August 19, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Magandang gabi, Anje. Good evening, Tata Bert, and good evening po Mhm. to everyone. Yan. Hello po. Mainit ang panahon kanina. Oo nga po, Tata Bert, kaya nga nag-jacket po ako today. Pero, nagtataka nga po, o baka yung singaw po kasi umulan nung mga nakaraang araw. Sabi ko, ba, On my way here, ganun ka kung mainit ayan. Buti hindi naman na ano yung buhok mo. Tata Hindi Bert, naman. Hindi naman. Wow. Wow, bagong habit. Bagong gupit. Love it. Ayan. Kamusta po, Tata Bert, ang iyong weekend? Ay, okay. Okay naman ang weekend. That's good. Good. Ayan. At mga ating mga kakosa dyan, kamusta po kayo? Sana kahit pa paano sa mga hindi magagandang bagay, nare-relax kayo. Tulad ng episode namin nung Friday. Sana ako Oo nga. napakaganda. Good vibes lang. Yes. At sana rin, no, huwag kayo maiinis masyado pag nakakapanood kayo ng balita. Ayan. Lalo na yung hearing na nangyari kanina sa, tungkol sa flood control projects na yan na pinunduhan ng bilyong pera. Whew. Ayan. Nakaka-inspire ka eh. Oo nga po eh. Kasi bilyon eh. Bilyon. Hindi lang yun, kundi maraming naghihirap ngayon dahil sa maling ginawa na iyan. Yes, Tata Bert. Mali. At nagkasakit at Ay, oo. namatay. So, ay, naku po, sana po, alam ko naman habang buhay may pag-asa, pero sana sa susunod, Kaya nga. ano na tayo eh, sirang plaka na po tayo sa vote wisely, ganyan. Pero meron pa rin nakakalusot na hindi natin Ang alam. tanong lang niya, may mangyari kaya? Ayun. Sana naman meron, no? Dahil nakakahiya eh. Tata Bert eh. Sa totoo lang, alam mo ba, Tata Bert, nung nagka-COVID, nung yung lockdown lahat-lahat, syempre, di ba, yung mga tao, aminin natin, nag-iba yung buhay natin, yung perspective natin sa buhay, pero, hindi, yung parang sana yun yung mga wake-up call moments na winish natin, pero, looking back, may mga behind the scenes pa rin na talagang tinake advantage yung mga bagay Ganun na, talaga. grabe. Yun na sana yung pwedeng hope. Di ba? Minsan yun yung kailangan magkagera, kailangan mag-away, kailangan may ganun para ma-reset. Pero mukhang reset. Sorry for Lord, pero para sa joke lang. Wala talaga. Maghanap naman tayo ng mga magandang balita. Yan. No? Sige Ika nga, may nakita naman ako, no? Aba, may isang Pilipina, ang lakas ng loob naman. Biro mong nilamoy niya mula Bohol hanggang Cebu. And it took her 11.5 hours. Nilamoy niya. 23 kilometers yun. Something like that ata, yung sabi. So, for example, Tata Bert, sa Metro Manila, from Parañaque, from here sa center, hanggang saan yun? From here sa center? Opo. Center? Ilang kilometer? Parang yung Hindi ko 23. kabisado. Ay, mas malayo. Parang mga QC o mas malayo pa? Ay, hindi naman. Ay, hindi naman. So, mga ano po yan, pasok siguro. QC? Oo, pwede, Ganun. pwede. Pwede. Grabe. Pwede. Hindi ko na kabisado talaga. Diyan ako binida sa mga pagtansya ng mga okay distance lang. na ganyan. Ayan. Pero, grabe yun. Oo, ito yun. Ano po yan, Tata Bert, for world record? Or gusto Hindi niya lang? naman. At least kauna-unahang Pilipina na gumawa ng ganyan. At ang susunod na target na ang plano niyang gawain ay yung tawirin naman yung English Channel. Wow. First Pilipina. May mga gumawa na ng pagtawid doon sa English Channel, no? Opo. Pero siya at least, baka sakali, first Yes. Pilipina o first na Pilipino makagawa ng ganyang Correct. bagay. Congrats po. At Si Philip po- Ali Ruiz. Yeah. Ali Ruiz. Congrats po. At napakagaling niyo po.
Hindi biro. Tawilin mo yun. Tawilin mo yun? Ay, naku po, grabe. And then si Alex Ayala, no, pasok siya sa main draw para sa US Open. Uy. Congrats, Alex. Sa WTA World Tennis Grabe. Association. Rank 68 pala siya ngayon sa kasalukuyan, no, si Alex. Wow. Dire-diretso po ang paggaling, ang pag-angat. Yan. Congrats. And then po. si Yuhan Chua. Well, nag-champion naman siya sa third annual Battle of the Bull sa Amerika. Ano ito? Billiard. Ang tawag nila Battle of the Bull. Sa Amerika ginanap, pero siya ang nag-champion, si Yuhan Chua. Wow. Grabe. Mag-aano na talagang ibang bansa sa atin. Mm. Pilipino na naman ang nangunguna sa bilyar. sa kanta, sa boxing. Ba? Yan ang mga Pilipino ika na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Yes. Hindi katulad ng iba. Nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Ay, ako po. Kauratan. Ayun. Karangalan. Ayan po. Thank you, Tata Bert. Ang ganda ng mga good news. Yan. Yun. Nakwento ko nga po kay Tata Bert ay Miss Linda off camera na may pinapanood po yung mama ko, si Mamita. Tapos nagulat ako. Sabi ko, aba, mga ano to, siguro, softball, ganon. Eh, mukhang nasa abroad. Pagtingin ko ulit, mga Pinoy po pala yung naglalaro against Louisiana. Softball. Tapos 5-0 yung score. Eh, di ba, knowing na yung mga Amerikano, syempre, may mga itim pa nga dun eh. So, mga lalaking bulas. Pero, Saka isang galing. paboritong laro nila yan, ng mga Amerikano. Grabe. Congrats. Softball. Softball. O baseball, yan. Yes, opo. Magkapatid ni sports yan eh. Opo. Galing, galing. Congrats po. Mm. Ayan. Batiin ko lang po tatabrad ang ating mga viewers. Hello po, Miss Linda Omania. Hi, Miss Beautiful. Yun, no? Miss Beautiful. Ganda nga po ng suot niyo today. Mamaya tatawagin po natin siya. Aalayan niya po tayo ulit ng kanina. Ate Nara, hello po. Yan, Mamita. Hi. And Oreo. Ate Judy. Hi, Judy. Kamusta po? Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Yan. And many more. Mhm. Many more. Ayan po. Magandang gabi po. Tapos may napanood rin po pala ako, Tata Bert, na hindi naman Pinoy, pero grabe siya. Nag-start siyang 1998. Naglalakad lang siya. So ngayon na 2025 siya, ay 2025 na, nalakad, as in tinawid niya from South America, tapos nag-America siya, basta parang paikot po. Nag-start siya 1998, 2025 ngayon, so Yes. 27 years. Yes, same as yung years sa center. So, yun, nakakatawa kasi syempre 1998, mga early 20 siya. Ngayon, yun nga, mga 50 na siya. Pero, hindi pa po siya tapos doon. Hindi ko alam ano tawag doon. Basta, nilakad niya po, inikot na yung mundo. So, nag-South America siya, nag-Africa, Asia, Russia, Europe. Ngayon, pabalik na siya ng UK kasi British siya. Sabi ko, ay grabe tong taong Grabe to. yun. Mabalbas na siya ngayon. Pero kasi, di ba, for his age na, ang dami niya, syempre may mga for example, yung tatawid ka from Russia to another, hindi po madali kasi ang dami doon, alam niyo na. May mga clearances ka pa siguro kukunin niya, no? Tsaka may times talaga na yung hinila na siya kasi nga, yung syempre sa Russia medyo magulo po. Pero nakalusot siya. Alam mo, sabi ko, grabe naman tong tao. Napaka-dedicated. Paano nga kaya yung pondo na ginagamit ng ganyan? Ayun. Expenses? May mga ano May mga sumusuporta sponsors, maybe, opo, no? nakakatuwa. Okay. Mga NGO. Yung mga ganyang naiibang bagay talaga, maraming mag-i-sponsor niyan. Marami. Correct, ayan. Kaya po, sa susunod, makikita niyo po AGP. On the go po kami ni Tata Bert. So, naantay po kami ng mga sponsor. Hindi lang brisk walking ang gagawin natin. From Bohol to Cebu, naku, abangan niyo yan. And around the world. Ayan po. Yes. Hello po sa inyo. And kay Miss Dottie, happy birthday. Happy birthday, Lodi. Happy birthday. Happy birthday. Happy B-Day. Mm. Sisend ko sa iyo yung happy B-Day. Yan, mga greetings natin. Ayan po. Ano pa bang mga good news?
Ayan. Buti marami kang nakalap na good news, Tata Bert. Yan ang kailangan natin. Oo nga eh. Yan. Uy, buwan ng wika po pala ngayon. So, maganda encourage natin yung mga anak natin. Or kung may mga pamangkin kayo, magbasa naman sila ng mga, story or Filipino history. At dahil dyan, holiday po ng Webes tsaka Lunes pala. Dahil, sa Thursday po is 21st. So, Ninoy Aquino po. No? Yeah. And then sa Monday po, National Heroes Day. Ayan. Opo. And 26 po, may vigil po, tsaka AGT. Hinihintay ko na magkaroon ng National Corruption Day. Ay, naku, Tata Bert. Hindi ba everyday celebrated yan? Parang everyday celebrated yan. Mga everyday yan nasa hindi nga lang holiday. Yan. Kasi yung mga Pilipino, pagod na pagod magtrabaho, magbayad ng tax. Minsan nga, mabayad pa ba ako ng tax? Di ba yung mga ganon? Wala. Galing. Ang galing. Ayan po. So, ngayon po, naku, very exciting na po ito kasi medyo pahuli na po. Hindi exciting dahil patapos na. Pero, paganda na ng paganda kasi kung mapapansin niyo po yung pagbasa namin sa libro ni Isaiah, maraming flashback, pero mas detalyado po yung mga sinasabi ni Yahweh dahil nga through Isaiah na propeta at mga learning. So, tingnan natin kung gaano, kung baga makikita natin umusbong yung pag-ibig ni Yahweh sa Israelita at vice versa. At dito rin sa pagbabasa natin ng Isaiah, actually, yan ang isang, nung una kasi napapasil ako yun, bakit kaya ang Bible? Bakit inaalaw ng Diyos? Yung mga gera-gera, ganyan, patayan ng ganyan na yan. Ngayon, dito sa pagbabasa po natin ng Isaiah, dyan nakita po natin ang dahilan, ang reason, bakit merong ganun. Ngayon, hindi na ako nagtataka. Yes. Alam po ng dahilan. Kaya sobrang ganda po talaga pag nagbasa ka ng Biblia. At mas maganda po pag sinabayan nyo kami dito. Yan. Pero mas maganda po si Senyor po yung nagpaliwanag. Oo naman. Si Senyor, ingat po ako nasang kaman. Okay, start na po tayo, Tata Bert. Okay, sige. Sige po. Pagbasa mula sa libro ni Isaiah chapter 54. Ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kortina niyon. Huwag mong langyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya'y Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayoy nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay tinakwil. Ngunit pinababalik ka kay ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig.
Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo, at hindi na kita paparusahan muli. Maguguho na ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho, at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Yan, balikan lang po natin verse 1 to 10. Umawit ka Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Dito, no, ikinumpara. O, ika nga ang matawag doon. Parang naging figurative ang tinawag ni Yahweh ang Jerusalem na babaeng hindi magkaanak. Subigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Dadami kasi actually ang mga taga-Israelita dito sa pagbabalik nila at muling pagtatayo ng kanilang kaharian. Dahil na-exile sila ng matagal dito pinatawad na silang muli ni Yahweh sa kanilang kasalanan. Kaya muli, pauunlarin na naman sila ni Yahweh. Noong una kasi ikinumpara talaga ni Yahweh ang Israel sa isang babaeng hindi magkaanak. Dahil yung pagmamahal niya kasi kumbaga saan nakabitin yung pagmamahal niya dahil sa ginawa nga ng mga taga-Israel na paglayo din sa kanya. Gumawa ka ng mas malaking tolda yun. Ibig sabihin, dadami kasi ang mga taga-Israel. Bakit kamo? Yung iba kasi nasa exile, muling babalik sa Israel yan. Magsasama-sama sila sa muling pagtatayo ng Israel. Especially yung kanilang templo na kasamang winasak ng Babylonia nung sila ay masakop. Huwag mong lagyan ng hangganan ng dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali para may reservation nga dahil sa sobrang dami ng darating at ipanganganak, hindi rin nila matatantya basta marami. Kaya huwag lagyan ng hangganan. Yung hangganan ng toldang itatayo. Lalagyan parang reservation. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Ang tinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa. Totoo naman, dahil talagang kumalat naman. Up to now, yung tinatawag na bilanggit natin ni Miss Linda na diaspora. Yan. At pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. So, huwag na raw panghihinaan ng loob ang mga taga-Israel na ito. Hindi na sila mapapahiya dahil andyan na lagi sa kanilang tabi si Yahweh at sila'y muling aalagaan. Malilimot mo na ang kahiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Yung binabanggit na iyong kabataan na yun, ito yung mga panahon na nilayuan nila si Yahweh. Malilimot nila yung mga pangyayaring iyon dahil muli, kakalingain sila ni Yahweh at magsasama silang muli ni Yahweh. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Tinawag na byuda ang Israel dahil ikaga ay lumayo sa kanila yung kanyang asawa. Ang asawa nila si Yahweh mismo. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Sa mga taga-Israelita. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Israel ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi sa sandaling panahon panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Talagang mahal na mahal talaga ni Yahweh ang Israel. Dahil nga sa covenant na nangyari doon, ayaw niyang sumira sa covenant Talagang mahal din niya. At tunay na tinatangkilit ang Israel. Nag-umpisa yan nung magkaroon ng covenant si Yahweh kay Abraham. Then nagkaroon din ng covenant kay Noe at sa iba pang mga personalidad
na nakalagay sa Biblia. Ganon kamahal talaga ni Yahweh ang Israel. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Yung galit naman kasi ni Yahweh, ito, sino ba namang hindi magagalit talaga? Biro mo itakwil ka ng iyong mismong itinatanging lahi. Nang napakatagal na panahon, ha? Ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Sa tubig. Yan ang isa sa naging yung nangyari Oo, yung covenant ng Diyos kay Noe na hindi na niya muling gugunawin ang mundo. Pero nagugunaw ngayon ng Metro Manila, maraming lugar sa baka naman ganyan yan. Huwag naman po sana. Actually, hindi lang Manila, hindi lang Pilipinas. Halos buong mundo ngayon, maraming lugar ang binabaha. Kahit hindi binabaha dati. Oo, totoo. Yan ang isang Sana naman hindi itong Sana hindi. Pero pangako ni Yahweh yan na hindi na muling gugunawin. Ay, hindi na muling babahain ang mundo. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo. At hindi na kita paparusahan muli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Ganun po talaga kamahal ni Yahweh ang Israel. Yan po ay sa lumang covenant. May bagong covenant tayo mula nung dumating si Jesus. So, ganyan din po ang pagmamahal ni Jesus sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Parehas po yan. Okay? Thank you po, Tata Bert. Ayan, tuloy na po natin sa verse 11. Ang Jerusalem sa panahong darating. Sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo, ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Ruby ang gagamitin sa iyong mga tore. Batong maningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagin ka ng katuwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Kung may sumalaki sa iyo, hindi ito mula sa akin. Ngunit mabibigo ang sino mang sa iyo ay lumaban. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito'y binanggit naman ni Yahweh mismo na muling itatayo ang pundasyon ng Israel. At hindi lang basta itatayo, talagang pagagandahin ito ng gusto. Lalagyan ng mga mamahaling mga dekorasyon, gagamitan ng mga mamahaling bato, mamahaling gamit, at iba pa. Talagang muli nilang bubuhayin ang kasiglahan ng Jerusalem, particularly yung templo po ni Yahweh. Si Yahweh mismo ang magtuturo sa mga Israelita. Sila'y magiging payapa at uunlad ng gusto ang buhay. Patatatagin ka ng katwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Dahil po protektahan na ni Yahweh ang Israel laban sa mga mananakop.
Kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin. Hindi ito mula sa akin dahil sa totoo lang, yung mga sumakop na ibang bansa sa Israel, may kinalaman din po si Yahweh. Kailangan kasing matuto ang mga Israel na ito sa ginawa nilang paglayo kay Yahweh. Although mabigat ang naging kapalit noon, kailangan talaga para masunod at umayon sa universal plan ng Diyos ang dapat mangyari. Yan. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At para dito binabanggit, no? Binabanggit dito kasi na ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit ng mga sandata upang pumatay. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. Dito sinasabi na si Yahweh ay isang creator. Yes. Pero, pwede rin maging distractor o yung gumigiba ng sumisira ng mga bagay na yan. Pagka, ika nga alalabag ka sa kanyang mga kautusan. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Yan. Dito. Gumaganda na po rito yung Israel at muling makakabangon. Magiging matatag dahil yung pagmamahal ni Yahweh ay muling ibinalik sa kanila. Tsaka Tato Bert, parang hanggang ngayon, totoong si Yahweh talaga yung nagsasabi. Kasi hanggang ngayon, di naman sa yung Israel, di ba? Parang naalala ko yung kahit, parang may sinabi po dito na kahit anong ibintang sa'yo o sabihin sa'yo, hindi, lagi ka may, hindi ko na ayun, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa'yo, verse 17. Kumbaga, ngayon, ay yung mga nakaraan, nakikita ko yung pag may mga tinatanong or sinisisi against Israel sa mga present na nangyayaring mga wars. Talagang parang guided na kahit anong gawin sa kanila, protektado sila. Yun nga no? Yun ang isang bagay na nagpagtataka ka, no? Kung bakit kaliit-liit ng Israel. Kaliit-liit at napapaikutan o napapaikutan nga ng kanyang kalaban kung bakit hindi siya matalo-talo. Totoo. Talagang matatawag natin na guided and protected ni Yahweh. Totoo po. Ayun. Yan po. Chapter 55. Habag. Habag. Yan. Awa yan ibig. Ang habag ng Diyos. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi ka kilalay sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan kanya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko.
Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. May galak na lilisanin ninyo ang Babylonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod. Aawit sa tuwang mga bundok at mga burol. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Sa halip ng mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Sa halip na dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa unang bahagi nitong chapter 55, dito'y binabanggit na ni Yahweh yung kanyang mga utos. Sundin mo yun. No? Ikinumpara niya yung kanyang mga utos sa tubig na iinumin ninyo kung kayo nauuhaw. Sa pagkain, kung kayo'y nagugutom, yun ang mas mabuting kainin nyo. Dahil yung aral, yung utos na binibigay ni Yahweh, no? Hindi binabayaran yan. Libre yan. Hindi na kinakailangan magpagod kayo para magtrabaho, para kumita. Yung aral, utos ni Yahweh, sundin mo lang yan. Hindi ka maghihirap. Hindi kinakailangan kumita ka. Yun lang ang sundin mo. Sapat na upang mabuhay ka at magkaroon ng magandang buhay. Bakit inyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Totoo naman. Makinig kayo mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Dito ikinumpara ni Yahweh yung sundin lang ng tao yung kanyang mga utos, makakamtan na tao ang lahat ng bagay. Makakain ng tao, pati ang pinakamasarap na pagkain. Basta sundin mo lang ang utos ni Yahweh. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Totoo. Magkakaroon kayo ng buhay. Magkakaroon ng purpose ang buhay mo pag sinusunod mo yung utos at ipinagagawa ni Yahweh. Kinukonsider kasi na walang buhay yung hindi sumusunod sa utos. Remember, yung sinabi ni Jesus mismo. Jesus mismo nung nagpapaalam sa kanya, ang isa niyang disipulo. Ang sabi, Panginoon, alis po muna ako ng ilang bagay, uuwi muna ako. Ipaglilibing ko kasi yung namatay kong tatay. Anong sabi ni Jesus? Hayaan mo ang mga patay ang maglibing ng patay. So dito sinasabi ni Jesus na ang mga hindi sumusunod sa kanya, sa kanyang mga utos, yung hindi sumusunod sa kanyang ginagawa ay kino-consider na patay. Ganon din po yung binabanggit dito ni Yahweh. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin.
Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi ka kilala sa iyo pupunta. Yes, makikilala kasi. At malalaman ng ibang bansa yung kadakilaan, yung kagandahang ginawa ni Yahweh sa Israel. At diyan maiinggit ang ibang bansa. Pipilitin lang pumunta sa Israel hanggat maaari maging ano na rin ng Israel. Ganun ang mangyayari niyan. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalang kaniya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Ganun nga po, habang nandiyan si Yahweh, huwag mong ilalayo ang sarili mo sa kanya. Ilapit mo ang sarili mo sa kanya. Yun ang ibig sabihin niyan, habang siya'y matatagpuan. Dahil hindi mo siya matatagpuan pag inilalayo mo ang iyong sarili sa kanya. So ilapit mo ang sarili mo sa kanya. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Totoo naman, dahil kung ang taong masama at ang taong ang pag-iisip ay liko, hindi po sumusunod yan sa utos at kasunduan kay Yahweh. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. Yun, hindi naman sinasabi na wala ng pag-asa yung mga taong masama, yung mga taong liko ang pag-iisip, magbago lang sila. Ilapit nila ang kanilang sarili sa Diyos at tatanggapin naman sila. Hindi naman sila paghihindian, siyempre. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa iyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng iyong kaisipan. Dito, ikinukumpara na ni Yahweh na walang mas hihigit sa kanya. Na mas mataas siya, langit, ang kapares niya kumpara sa tao na lupa. Hindi pwedeng sabihin ng tao na kaya niyang abutin ang taas ng Diyos, ang kapangyarihan, hindi maaari. Walang makakagawa noon, kundi si Yahweh lang. Si Yahweh ang pinakarurok na ng kapangyarihan sa lahat. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Dito, talagang kay Yahweh manggagaling ang sustenance ng tao. Yun ang pangangailangan ng tao. Sa kanya talaga manggagaling yun ang ibig sabihin ng ano nito. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Yan. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Yung mga salita na lumalabas sa bibig ni Yahweh, sundin mo o pakinggan mo, then gawain mo, sundin mo. At magiging maayos ang lahat sa buhay mo. May galak na lilisanin ninyo ang Babylonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod. Yan nga, lilisanin nila ang Babylonia dahil pinalaya na sila dyan sa tulong ng Persia. Aawit sa tuwa ang mga bundok at mga burol. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Kaya ganyan ang mangyayari kasi talaga dahil muling ibinalik na ni Yahweh ang pagmamahal niya sa mga taga-Israel. Sa halip na mga tinik kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Sa halip na dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat na ito'y parangal kay Yahweh. Walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa. At dito nga, muling mapapalaya ang mga taga-Israel sa Babylonia at sa kanilang pagbabalik sa Israel, muli nilang itatayo yung kanilang syudad, yung kanilang kaharian, pati ang templo ni Yahweh.
muling sasagana na sila dahil ibinalik na nila ang kanilang pag-ibig kay Yahweh. At si Yahweh naman, dahil mahal naman talaga niya ang mga taga-Israel, gagawain din ang lahat ng bagay para sa mga taga-Israel. Uunlad muli sila, magkakaroon ng magandang kabuhayan, at makikilalang muli ang Israel sa iba pang panig ng mundo. Yan. Thank you, Tata Bert. Tsaka sakto yung pinag-usapan pa natin ng Friday, no? Biglang yun yung naalala. Lahat po nang binanggit dito na sundin mo, yung pag-ibig na wagas, lahat po yun. Medyo na-cover din yung parang gusto niyo po ng magandang buhay. No? Yeah. Magandang buhay. Naging pala talk show. Yan. Thank you, Tata Bert, sa pagpapaliwanag. Ito naman po, chapter 56. Ang lahat ng bansa ay mapapasama sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal, at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Mapalad ang taong nagsasagawa nito. Siya na tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga yunuko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak. Ang sabi ni Yahweh, sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga, na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ng aking kasunduan. Ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Pinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Yan, wait lang po tayo. Verse 1 to 8 po iyon. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama dito. Yung kanyang utos, no? Sundin lang yon. Sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. At ang aking tagumpay ay mahahayag na. Madalas, mapalad ang taong nagsasagawa nito. Siya na tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Dito, ipinapaliwanag ni Yahweh yung tungkol sa kanyang yung kanyang naging pagkakaroon ng tipan. Yung covenant, no? Sundin lang kung ano yung covenant na ibinigay ni Yahweh sa tao. Sundin lang yung kasama nga rin pati yung araw ng pamamahinga, yung Sabbath day. Gawain lang yun at talagang ika nga magiging maganda ang resulta para sa iyo. Hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga yunuko. Ang yunuko kasi yung tinanggalan ng ano yan Opo. ng arik. Hindi na sila karapat dapat mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak. Hindi dahilan. Yes. No? Yung Dahil
may pagkukulang, Tata Bert? Oo, O pagkakaiba, no? Yung pagka hindi dahilan yung mga pagkakaiba mo para hindi ka tanggapin ni Yahweh. Kahit na yung mga yunuko, kahit na hindi sila magkakaanak, hindi dahilan yon para hindi ka tanggapin ni Yahweh. Walang dahilan, basta ang requirement lang na matatawag natin. Sundin mo yung mga ipinag-uutos ni Yahweh sa loob ng tinatawag na lumang covenant o old covenant na yan. Pag yan ay sinusunod mo, wala nang iba pang kinakailangan. Mamahalin, tatanggapin ka ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga, ito po yung araw ng pamamahinga, ito yung Sabbath day, na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin, yung utos nga, at tapat na iniingatan ang aking kasunduan niya ng covenant. Basta ginagawa mo yung mga bagay-bagay nang naaayon sa covenant, sa lumang covenant, walang magiging problema kay Yahweh. Tatanggapin ka niya. Ang tanging ayaw lang niya, yung talagang hindi sinusunod yung kanyang covenant, lalo na yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan nang mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Marami po yan. Hindi ng mga dati mga taga-Israel na bumabalik na sa kanya. Katulad ng mga Moab, taga-Moab, no, bumabalik na yan. Actually, wala na nga Moab ngayon Nag-integrate na sila sa iba't ibang Marami sa kanila naging bahagi na ng Israel. Iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-ingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalangan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Remember, andi dito binabanggit pa at bahagi pa rin ng seremonyas o ritual ng mga taga-Israelita para kay Yahweh yung paghahandog. Yan kasi paghahandog ay bahagi pa ng Old Covenant. Ipinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Marami talagang pupunta. Yung mga ipinatapon sa ibang bansa, hindi lang yun ang babalik, magsasama pa yan ng iba. Dahil magiging, mababalitaan nila yung magandang ginagawa ni Yahweh. Yung kaunlaran at muling pagtatayo ng Israel. Maraming gustong sumama dyan. Actually, yung tinatawag natin sa ngayon, yung mga Israel ngayon, marami niyan dati taga Moab o taga Philistine o taga kung ano-ano pa, sumama, nag-integrate na sa kanila. At talagang niyakap na rin nila kung ano yung paniniwala ng mga taga-Israel ngayon. Tsaka kasi Tata Bert, na-experience nila yung sinasabi ni Yahweh, wagas na pag-ibig. Oo, totoo naman. Kaya, hanggang ngayon, mas madami na ngayon. Ayan po. Tuloy na po tayo sa verse 9. Hinatulan ng mga pinuno ng Israel. Tinawag ni Yahweh ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kanyang bayan, tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. Ang sabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman. Para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila ay magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Para silang asong gutom, walang kabusugan. Sila ay mga pastol na walang pangunawa. Ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Ang sabi nila, halika kayo at kumuha kayo ng alak. Minom tayo hanggang mayroon. Magiinuman muli tayo bukas ng mas marami kaysa ngayon. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po, sinabi ni Yahweh ang dahilan kung bakit lumayo siya sa Israel.
kung bakit pinayagan niya na ang Israel ay masakop ng ibang bansa. Dahil yung mga pinuno, parang bulag, na walang nakikita kundi yung mga bagay lang kung papaano, yung personal na ikasasaya nila. Talagang nagpakalango sila ng gusto sa bisyo, sa kung ano-anong bagay na labag sa ipinag-uutos ni Yahweh. Yun nga, binanggit, para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Para silang asong gutom. Walang kabusugan. Ito yung mga pinuno kasi ng Israel. Pati hari. Ganyan. Sila yung mga pastol na walang pangunawa. Ginagawa nilang anumang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Ganyan ang naging kabuhayan, ang naging pag-uugali ng mga taga-Israel noong lumayo sila kay Yahweh. Napakatagal na panahong ginawa nila yan. Kaya si Yahweh, hindi naman pwedeng, puwersahin ni Yahweh na ganitong dapat, yung puwersahin niya na, hindi free will kasi, totoo yun, dahil sa free will nga So, naging matagali naman si Yahweh na maghintay. Pero minsan, may ginawa ng bagay na kinausap ang isang kaharian, lalo na yung Persia, na sakupin. Kahit na yung Pilisteo yun, kinausap rin niya yun, dahil 40 years din ng Israel, na-conquer ng ng Philistine, 40 years. Di lalo na yung Babylonia, almost 70 years. Kaya inalaw. At nagkaroon nga ng plano na kasapakat pa si Yahweh para maganap yung mga bagay na yan upang mabago ng gusto yung mga taga-Israel. Maibalik nila ang kanilang paniniwala, ang kanilang pagsamba kay Yahweh. Ang sabi niya, halik kayo at kubuha kayo ng alak. Yan ang mga naging kaugalian ng mga pinuno noon. Kala nila wala nang katapusan yung kanilang pagyayabang, yung kanilang kasiyahan, inom dito, inom doon, kain ng masasarap na hindi na nila inintindi. Puro pansariling kapakanan ang nasa isip nila noon. Kaya nagalit at ininayo ni Yahweh pansamantala yung kanyang sarili sa kanila. Ayun. Yun. Thank you, Tata Bert. Wala na po akong madagdag sa sinabi mo. Ayan po. Ano na lang po ako, last words. Okay, sige. 4 to 9. Ayan po. So, para sa akin po, natutuwa nga, yun nga yung sinasabi ko pong exciting part kanina na gumaganda na po. Ibig sabihin, mararamdaman mo na si Yahweh po talaga yung nagsasalita. Siya nagpapadala ng mensahe kay Isaiah. Kasi hanggang ngayon po, ganun yung nangyayari, yung mga pangako, yung mga masabi nating mga vision or prediction na sinasabi doon. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung pag-ibig niya na wagas, na Old Testament pa lang hanggang, actually may binabanggit na nga po siya kay Jesucristo sa libro na to. So, makikita mo very consistent. At yun ang totoong Diyos. Yun ang buhay na Diyos. Kasi hanggang ngayon, kahit sa pagbabasa nito, nararamdaman natin na wagas ang pag-ibig niya na kahit ano gawin mo, basta makinig ka lang, sundin mo siya, magmahal ka ng marami, magmahal ka ng iba, tumulong ka sa iba. Talagang paparamdam niya sa'yo yung kinalulugdan ka talaga. At yun, idagdag ko nga po yung sa pinag-usapan namin nung Friday. Sobrang sakto po kasi kung gusto mo talaga ng magandang buhay, ng masaya, actually maganda yung maganda at masaya, na hindi puro material, yung binanggit ni Kristo ay ni Yahweh doon na aanhin mo tong mga pera, mga binibili mo, mga pagkain mo. Hindi naman nakakabusog yun. Totoo kasi, sa totoo lang po yung pag-ibig pa lang ng Diyos. Dapat doon busog ka na, and the rest will follow na lang Nasa sa'yo yan Pero kung uunahin yung sarili mo, kahit maging selfish ka, magbisyo ka, magtanim ka ng galit, lahat yun, puro sarili mo lang ang iniisip mo. So, para sa akin, patuloy lang tayo makinig, sundin ng Diyos, tumulong sa iba. Kasi yun po talaga yung magbibigay ng magandang buhay.
ang gumawa ng ating buhay. Yun lamang po. Tata Bert? At dito po sa binasa natin yan, talagang inilahad na ni Yahweh kung bakit nagtampo siya laban sa mga Israelita dahil hindi nila sinunod yung kanilang naging unang covenant o yung utos ni Yahweh. At nung sinunod na nila, bumalik na muli ang kanilang pagtangkilik, pagmamahal kay Yahweh, ay muling gaganda ang kanilang buhay. May utos na gustong gawain, na gustong ipagawa ng Diyos sa mga taga-Israelita nung panahon na iyon. Nasundin lang nila, magiging maganda ang kanyang buhay. Sa panahon ngayon, meron din pong utos si Kristo na sana ay gawain ng tao. Utos siya para doon sa mga naniniwala sa Kanya. At kung gagawain ito, magiging maayos, magiging maganda, magiging tama ang uri ng pamumuhay ng tao. Sana nga po, yung mga utos na yan ni Kristo sinusunod ng ating mga opisyal sa kasalukuyan. Sa totoo po, nahihiya po ako na tawaging Pilipino ang sarili ko dahil sa mga nangyayari dito. Sana po, ma-redeem natin muli na tawagin natin ang ating sarili na Pilipino. Ma-redeem naman ang mga opisyal na ito. Yung kanilang sarili, gawain na ang tama. Nagiging makasarili sila masyado Nagiging makasarili. Hindi nila alintana sa ginagawa nilang iyan. Marami po ang nadidisgrasya. Marami po ang, sa ngayon, sa aking pakiramdam, marami ang lumilibak o tumatawa. Tinatawanan tayo ng ibang bansa dahil sa naging pag-uugali ng ating kapwa, lalo na ng ating mga pinuno nito. Sana naman makarecover tayo rito. Sana naman ma-redeem natin ang ating sarili sa nakakahiyang sitwasyon, sa nakakahiyang larawan na ipinapakita natin ngayon sa mundo. Sa tulong ng Diyos, sana nga magawa natin ang gusto niya nang maging maayos naman ang pamumuhay ng tao, nang ang buhay ng tao ay maging ligtas sa lahat ng uri ng panahon, sa lahat ng uri ng sakuna o kung anumang kapahamakan ang mangyayari. Magiging ligtas po tayo dyan, baguhin lang po natin ang ating kaisipan. Muli natin ibalik at sundin ang utos po ng Diyos. Yun lang po masasabi ko. Salamat po. Thank you so much, Tata Bert. Mamayang gabi po, may online prayer vigil po, 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, dito din po sa Senior Anthony Vivero Facebook page. Ito lang po yung Facebook page po ni Senior po ha. And then sa YouTube naman po, Anthony Vivero-AGT. Bukas po, Tata Bert. Maraming salamat sa mga sumama po sa amin ngayon. At bukas nga po pala, gamutan. At kung gusto nyo, samahan kaming muli sa as early as 8 o'clock dahil meron pong novena prayer sa pangunguna ni Tita Hermy Rodriguez. At para doon sa hindi makapunta sa ganong kaaga nga dahil 8 o'clock, live naman po yan. At pwede nyo namang i-replay. And then, bago po ang gamutan, yung 149th lecture po, hintayin po natin. Marami pong salamat sa matyaga nyong pagsama sa amin kay Anje dito sa ating pag-aaral ng Biblia. Muli, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po.